Greetings mga brad! Anong balita sa inyo? Yaman din lamang nandito na tayo sa Cornwall bakit hindi pa nating galaan yung pinakamabagsik nilang attraction dito? Yun yung Eden Project. Ano nga ba ang meron dito? Sabay-sabay nating alamin. Kaya eto, magkakasama na ang mga tropa. Tara, explore! Greetings ulit mga brad. Nandito kami ngayon sa Eden Project. Ano ba tong Eden Project na to? Hindi ko rin alam. Alamin natin mamaya. Papakita namin sa vlog. Ang tawag dito, arrival time namin dapat ay 1400 pero nag-enjoy kami sa buhay. So may 30 minutes na grace period. Pero late pa rin kami dahil tayo ay Pilipino. Pero maaasikaso ng ating charismatic skills yan. Kaplan, pag di ka mapinapasok, punta lang kami sa beach. Tingnan natin. We'll see. Isa sa mga bagay na hindi namin in-expect dito ay yung haba ng lalakarin mo para makarating ka dun sa mismong reception nila. And nakadagdag din yon sa pagiging late namin. Kaya naman, subukan natin kung mabebentahan natin si ate. So ito na, ang moment of truth kung papapasukin kami o hindi. Pasko na talaga yung mga background music, pamasko na. And pagdating namin dito, nakita nyo naman, grabe ang pila. Isa kasi to sa mga pinupuntahan talaga dito sa Cornwall dahil iilan lang tong Eden Project na to sa buong UK. Kaya naman, nandito na lang rin tayo i-explore na natin para malaman natin kung sulit ba yung binayad natin dito sa entrance na to. Magkano nga ba yung entrance dito? 38 pounds per year. 38 pounds per year? Yes. Ay, kayo na humusga kung okay ba yung presyo na yun o hindi. Basta panoorin nyo tong video na to. Balitaan nyo na lang kami sa comments. At successful entry nga tayo dito sa Eden Project. Kasi nasabi ko nga kanina, di ba, late nga kami. Pero wala naman daw problema. Good news doon, yung binayaran namin dito kahit medyo mataas-taas, good for 1 year. So kung gusto namin bumalik bukas, next week, o kahit saan, basta within 1 year nung ticket purchase mo, walang problema. And hindi namin alam kung ano yung mga pagtitripan namin dito. Pero tignan nyo naman, oh. Oh, yan yun. Umpisa Sa mga pa nature lang. lovers, ngayon ano ba yung mga dome na yan? Meron kasi silang mga biomes kung tinatawag dito. Yung mga rare species ng mga plants and whatsoever butterflies. Meron sila dito. So para siyang zoo, botanical garden, at marami pa mga activities. Merong mga ice skating, zipline, yeah. merong mga Santa surprise, and sa gabi, yung mga domes na yan, mako-convert sa Christmas lights. So mag-i-stay tayo dito hanggang sa pagkagat ng dilim. Dito sa view deck na to, dito tayo para makita natin ang buo lahat. Kagaya nga ng sabi namin kanina, medyo mahabang lakaran to from parking to main entrance. And dun sa main entrance / reception, syempre, ano pa nga ba? Mahabang lakaran pa rin. Pero tignan nyo naman ang view. Yan ang nakikita namin habang naglalakad. Kaya sulit na rin. Ang sistema nga netong Eden Project, medyo magkakalayo yung mga attractions. Para siyang Enchanted Kingdom sa Pilipinas. Mapapasaba ka talaga ng lakad. Kaya naman, inuna na namin tong pinakamaliit at pinakamalapit. Ito yung tinatawag nilang Invisible World, kung saan makikita nyo yung mga microorganisms na hindi basta-basta nakikita ng mata at kailangan mo pa ng microscope. Kaya pagpasok pa lang, ito nang bumulaga sa amin. So, eto guys. So sa loob nitong ano kasi na to, parang kukun na yan. Merong siguro mga venting vapors na nagtitricks. May mga lumalabas sa bilog-bilog dyan. Siguro napagod kaya ayaw munang bumuga. At syempre, ito si Zea na nag-e-enjoy na. Si Queen Elizabeth daw ang nag-build nito kasama si Prince Philip. Ayun pala. Matapos nga ang halos 30 minutos sa paglalaro ni Zea doon, nakumbinsin na rin namin siya na lumipat naman ng ibang atraksyon. At dito kami nagpunta sa higanting itlog ng dinosaur. At ang pangalan nga nitong structure na to ay Seed. Meron din pala silang interactive room dito kung saan po pwede kayong manood ng kung ano-ano and marami sila mga exhibits ng mga bakterya na katulad nito. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong bagay, mag-e-enjoy ka dito. Tulad na lang nito, COVID-19 vaccine. Isipin mo nga naman, pati yun na exhibit nila. Samantalang dito naman sa labas, nag-enjoy si Zea kakapalo dito sa Top Change Lights whatever na to. Hindi pa natin to ma-appreciate kaya pumunta muna tayo dito sa art studio nila. Magandang idea nga itong art studio nila para sa mga bata na gustong magkaroon ng interactive activities. And syempre, hindi lang sa mga bata, kundi sa mga matatanda rin na isip bata, katulad ko.
Tutal naman, meron pa rin tayong skills ng origami na nakuha natin nung elementary. Bakit hindi tayo gumawa ng paper plane? Tingnan natin kung lilipad. Zaya. Zaya. Oy! Wala talaga. Hayaan mo na. Huwag mo na ipilit. Ang tagal nating nakaupo dun. Wala talaga. Wala na talaga. Pili. Isa pa. Ay! Ayaw na kitang bidyon. Yun na yun. Thank you, bow. Take another attempt. Oops, failed. At least lumilipad na. Lipad na nga. Ayaw talaga. Ayaw ko na, subon na ako. At hindi pa rin siya tumigil. May isa pa siyang plano sa buhay. And then, yun o. Pero lapit lang. One more. Isa pa. Bago na yun. Wala, talagang bumabalik. Bumabalik sa'yo. After ng almost 40 minutes na hindi pa rin talaga siya tumigil. 40 minutes sa paggawa ng eroplano na failed. We're on our way to the domes now. Hindi namin alam kung ano meron doon, kaya sabay-sabay natin tignan. Ang kulit naman na ito eh. Talaga siya titigil eh. Oh, sige, pilit mo. At dahil nga napagod ka kapag palipad ng eroplano ang inyong piloto, naisipan muna namin kumain dito sa in-house cafeteria nila. Dito kami ngayon sa cafeteria. Order na sila ng pagkain. Pagdating nila dito, kami naman ang order. Tapos na kaming kumain. Ayan. So, dito kami sa Eden Kitchen. Hindi na namin na-videoan yung binili naming pagkain kasi tum na kami kanina. Pero normal na British food. Steak and ale pie sa akin, tapos sausages naman sa kanya. Between sa atin, walang lasa. Buti na lang may salt and pepper. Pero nag-enjoy ako dun sa cakes. Ang problema na pasobra ako sa cake. So ayan, sugar crush ako. Mamaya pakita namin sa inyo para may mga Christmas lights dun sa loob. So malaman natin. Bye-bye! Matapos nga natin kumain ng walang lasang dinner ay dumiretso na rin tayo sa tropical biome. So yung mga dome na nakita natin kanina sa labas, ito pala yung loob niya. Ipo 0.5 natin para makita niya lahat. And napansin lang namin, very humid dito sa loob. Para kahit na malamig sa labas, na may maintain pa rin yung temperature tsaka humidity. So ito yung sense nung mga nakita namin sa labas. Bakit parang may pa-plastic eme? So sa madaling salita, ang Eden Project ay isang malaking greenhouse. So totoo nga, mas okay siya pagkagabi. Very very nice. Meron silang banana tree nga dito. Ayun, no? May isasuggest namin na kung pupunta kayo ng Cornwall ng winter, maganda to sa gabi. Ayun, kasi maagang gumagabi. So ma-appreciate nyo yung ayun, no, yung mga colors nila na ganyan. Although hindi nyo masyadong makikita yung mga itsura ng mga halaman, pero ma-appreciate nyo naman. So tulad netong halaman na to, may ganyan sa atin sa Pilipinas eh. Nakakalimutan ko lang kung anong pangalan. Natural, syempre English dito. Yung mga pangalan nila, pero Na nakakapagpabuhay sila ng mga ganong klaseng halaman. And in fairness, sa ganun music. at dito sa aming likod ay palay. Oo nga, no? Ay, ang Oriza galing sativa. naman. Oo, palay. Ang galing, no?
Medyo may kalakihan nga pala yung mga biome dito, meaning mahaba-habang lakaran pa rin, kaya buti na lang may mga upuan na ganito para sa mga pagod na. Oo. So yan, meron din silang kawayan dito. Natin gaano kalaki. Yun oh, ang taas ng kawayan. So kung paano nila na-move tong o napatubo tong mga ano na to. Amazing, no? Sobrang amazing nga kung paano nila napatubo. Kasi akalain mo in a foreign cold country. Talagang napatubo nila. Di na ako magtataka kung may Indian mango dito. Ay, So naglalakad kami dito, bigla-bigla na lang may lumalabas na duwende. Oh, ayan. Bigla na lang may gumanon. On to the next station, we are going to West Africa. Kung para dun sa Scotland vlog namin na parang walang hustisya yung nakikita nyo sa camera. Well, dito mas maganda siya sa camera. Ayun no, so tulad nun no. Light beam lang yan. Meron din silang cool room dito. So kung kasi sabi ko nga 'di ba, hot and humid yung klima dito sa loob. Sinasadya nila yun, hindi siya ganun kainit pero humid lang. Meron naman silang cool room doon kapag nag-overheat ka na. Then meron silang mga lanterns dito na mukhang jellyfish. Ayan, ang ganda niya. Ayan, nandito kami ngayon sa firefly section. Pero hindi naman talaga fireflies yan, ilaw lang yan. At dyan sa mga puno na yan namin putang ang buhay natin dahil yan ang rubber tree. Yung dagta niyan, yun yung ginagawang goma na hinahaluan ng carbon. Kaya merong tires ngayon yung mga sakyan natin. So dyan ang gagaling ang gulong. Normal lang naman nating nakikita tong mga halaman na to sa pang-araw-araw na buhay natin. Pero ang nakaka-amaze kasi dito is nabubuhay sila dito sa UK na kung saan ang klima ay laging unstable at laging malamig. Papaya. Ay, may bunga pa! Oo, pakita mo yung bunga. Galing! Papaya. Papam, papam, pam, pam. These are sugar canes. Wow! At dyan na nga nagtatapos ang ating tropical biome experience. And the first part is done. Ngayon papunta na tayo somewhere else. Mediterranean plants. Right, so masaya ako dito sa Mediterranean kasi malamig. Dito naman sa Mediterranean biome, humid pa rin pero malamig. So, parang feel ko gusto kong manirahan sa Mediterranean country Greece, ganun. Kasi saktong-sakto lang yung klima. Nakaka-survive nga ako ng walang jacket. And, ayun, pansin nyo parang medyo foggy pa rin siya dun sa part na yun. Kasi nga, mini-maintain pa rin nila yung humidity para hindi mag-dry out yung mga plants. Kaya, chill muna ako dito. Pero ka ba? Nagbibideo ako. Hindi kita kailangan. Nabanggit ko ba sa inyong may light show sila dito sa Eden Project? Wow! Uy, ang ganda! Look, Zaya! So ayan, nandito ay grapevines. And ayan, apparently merong mga parang scarecrow eme dito. Ano to? Parang mga scarecrow.
Tapos dito sa Mediterranean biome, merong parang kapihan dito. Kasi nga malamig. So may mga sinaserve din silang hot foods and coffee dito. May mini coffee shop doon. Update lang guys. Ayun, may nag-heal ng inner child niya. And ayun, palabas na nga sana kami kanina. Bigla pa naman na may nakakita ng carousel. So, ang una nilang ginawa, hindi pala, ang unang ginawa na itong asawa ko, inaya niya yung inaanak namin para makasakay din siya ng carousel. At ayan na nga, walang duda. Salamat sa pagsama, Beshi, ah. Kasi kung di ka sumama, di siya makakasakay sa horse. Salamat, Beshi. Utang ko sa'yo yan, Besh. Ayan, nag-iisip bata. Bilis naman na ikot dito. Tsaka naman. Dance ya! Meanwhile, kami to, stage father / stage husband na nakasupport lang sa carousel na ayan, pahinto na. Ayun na yung 2 pounds nila. Tapos na. 2 minutes lang. Oh, so 1 pound per minute pala ang rate nito. Oo. Oy, kita ko ako sa video yon. So yun, para masulit syempre. Kailangan ng solo picture. Nabitin si Zea. Kakasakay niya lang ng horse eh. And kami po ngayon ay umaahon sa ating parking dahil kanina po ay napaka ganda ng pagbaba namin dito. Hindi namin na-realize na kung ano nga pala yung binaba namin. Ay, akatin din namin ulit. At dyan na nga po nagtatapos ang ating Eden Project experience. Ang tanong, kabalik-balik ba? I think it's a yes for me. Kasi nagbayad ka na rin lang ng 38 pounds for the whole year. Bakit hindi ka pa babalik, diba? Yun nga lang kung malayo ka, medyo may kahabaan nga lang ng biyahe. And for sure, laging mag-e-enjoy yung mga chikiting natin sa pagbalik natin dun. Kaya naman, Salamat sa panonood. Bye-bye!